una sa lahat. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Pilipinas sa alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Hindi ako palpak. Yan ang banat ni VP Sara kay Pangulong Marcos na sinabihan niyang amoy alak. Isusuko sa Amerika, extradition request kay Kibuloy pwedeng maudlot dahil sa mga nakabinbin niyang kaso dito sa Pilipinas. At isolated case lang, DPWH Secretary Manny Bonoan tinangging may malawakang anomalya sa flood control projects. Pwedeng maudlot ang pagsuko ng Pilipinas kay Pastor Apollo Kibuloy sa gobyerno ng Amerika dahil yan sa nakabinbin niya mga kaso dito sa Pilipinas. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang paliwanag ng DOJ tungkol dito? Ziggy, nilinaw ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Nico Clavano na hindi pwedeng ma-extradite ang isang individual na may mga kaso sa lokal na korte at kailangan daw munang harapin ng individual na ito ang kaso sa Pilipinas at kung ma-convict ay kailangan tapusin muna ang kanyang sentensya bago magpatuloy ang extradition process. Gayunman, may kapangyarihan daw ang korte na aksyonan ang kaso para hindi ma-delay ang isang valid na extradition request. Si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ay may mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking dito sa Pilipinas. Sa Amerika, si Kibuloy ay kasama sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, at bulk cash smuggling. Pero Camille, may natanggap na bang formal na extradition request ng Pilipinas mula Amerika? Gigi, si Philippine Ambassador to the US, Jose Babes Romualdez, ang nagkumpirma sa US na hinihiling na nga ng Amerika na ma-extradite o maibigay sa kanila yung jurisdiksyon itong ni Pastor Apollo Kibuloy. Hunyo pa raw na-transmit ang mga dokumento sa Department of Justice para nga sana maproseso itong extradition request. Pero paglilinaw ni Justice Secretary Boying Rimulya ay wala pa silang anumang natatanggap na dokumento mula sa Amerika kaugnay nito. Ang Department of Foreign Affairs ay wala rin daw natatanggap na extradition request. Paliwanag pa ni Clavano, ang DFA dapat daw ang unang makakatanggap ng request bago ang DOJ. Pero sabi ni Ambassador Romualdez, muling ipapadala ng embahada ang kopya ng extradition request direkta na kay Secretary Rimulya. Ang DOJ daw kasi ang unang magdedesisyon kaugnay nito bago magpadala ng note verbal sa DFA. At may reaksyon na ba ang kampo ni Pastor Kibuloy tungkol dito? Gigi, ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang natatanggap na official document kaugnay nga dito sa nai-report na extradition request ng Amerika. Pero umaasa ang kanilang kampo na hahayaan muna magdesisyon ang lokal na korte dito sa Pilipinas bago ilipat ang pastor sa Amerika. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi prioridad na ma-extradite si Kibuloy. Pakinggan natin ang sinabi ng kampo ni Kibuloy. We are requesting that the Philippine government would take the high ground. The requested state really has the option, if the extradition request is granted, whether to surrender him or not, regardless as to whether or not the cases are pending or has already been decided against him. Yan muna ang latest update. Balik sa inyo, Gigi. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Pinabulaanan ni DPWH Secretary Manny Bonoan na may malawakang anomalya sa flood control projects. Tingin niya isolated case ito.
Live mula sa Malolos, Bulacan, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, paano nasabi ni Secretary Bonoan na isolated case lang ito? Jiggy, sa programang The Big Story, sinabi ni DPWH Secretary Manny Bonoan na iisa lamang daw kasi ang engineering district dito sa Bulacan na nadidiin, kaya posible nga raw na isolated case lamang ito. Sinabi niya yan matapos ang expose na isinagawa ni Senator Ping Lacson kung saan binanggit niya or pinakita niya yung anomalya sa mga flood control projects dito sa Bulacan at anya nga notorious raw ang Bulacan sa mga ganitong klase ng proyekto. Pinangalanan pa nga ni Lacson kung sino yung mga dating district engineering heads na anya mga ulo at mga pasimuno raw nitong mga ghost projects na ito. At pagdadagdag rin ni Lacson, para daw sindikato kung gumalaw ang mga ito. Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Bonoan. Well, so far from the reports that been coming to me, based on the reports from our people who have validated yung mga project, dito lang po kami nakakita ng mga information about some of these ghost projects. Jiggy, sa pag-iikot-ikot nga natin sa mga sinasabing ghost projects dito sa Bulacan, napadpad tayo dito sa Barangay Bulihan, parte pa rin ito ng Malolos, kung saan makikita nyo nga sa aking likuran, hindi pa tapos itong isinagawa na river wall. At base sa Sumbong sa Pangulo website, ang completion date daw nito, September 2024 pa, pero August 2025 na, nakausli pa rin yung mga bakal at hindi pa rin daw mapakinabangan ng mga residente yung flood control project na ito. Base rin sa website, nakita natin na ang budget nito ay pumapatak ng 62.7 million pesos. Ayon sa mga residente, dismayado sila dahil problema na nga daw nila yung baha at nabalitaan pa nila na ganito, na bitin yung proyekto para sa kanila. At Ian, sino ang contractor ng proyektong yan? Jiggy, ang contractor nito ay yung Sims Trading Construction na siya ring may hawak doon sa binisita kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na ghost project doon naman sa Baliwag, Bulacan. Para rin sa kaalaman ng ating mga kapatid, itong Sims Trading na ito, may hawak yan na 14 flood control projects dito lamang sa probinsya ng Bulacan at may kabuuang halaga yan yung minamanage nila na nasa 1 billion pesos. Kahagabi, sinubukan nating puntahan yung opisina nila na nasa loob ng isang subdivision. Nakita nga natin na isang bahay lamang yung nakarehistro na opisina. At wala nga rin nakalagay na placard para ma-identify natin na yun mismo yung opisina. Sinubukan din natin yung puntahan kaninang tanghali pero walang humaharap sa atin. Yan muna ang latest mula dito sa Bulacan. Jiggy? Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa Malolos, Bulacan. Iniulat na tapos na pero hindi pala ginawa ang isang road dike sa Oriental Mindoro. Nagkakalagayan ng 193 million pesos. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, nahanap nyo ba itong proyekto na binanggit kahapon ni Senator Lacson? Jiggy, hinanap namin yung mismong barangay at eksaktong sitio sa bayan ng Nauhan na sinasabing pinagtayuan ng flood control project na nakumpleto nung nakaraang taon. Pero wala kaming nakita. Yan ay lalo't wala naman pala talagang ginawa. Matagal raw hinihiling ng barangay na matayuan sila ng mga dike. Kapag tag-ulan kasi, umaabot daw ng lampas 10 talampakan ng baha sa kanilang lugar. Sobrang nakakalungkot po at nakakagalit dahil pati barangay namin ay nagamit sa ganitong mga pangyayari. Base sa Sumbong sa Pangulo website, aabot sa halos 193 million pesos yung kontrata para sa paggawa ng road dike sa lugar, ang iniulat na natapos na noong 2024. Pero hindi naman pala ito nagawa. Samantala, itinanggi ni House Majority Leader at Oriental Mindoro Congressman Arnan Panaligan na sangkot siya sa umunoy budget insertions para sa flood control projects. Nakasama kasi ang larawan niya sa presentation ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech nitong Miyerkules. Narito ang kanyang pahayag. Wala ring papel ang congressman sa paggagawa ng program of works. Wala tayong kapasidad dyan ang Kongreso. Yan ay exclusive authority, exclusive na teritoryo ng DPWH, ang paggawa ng design, paggawa ng plano, pag-bid, pag-award ng kontrata at pagbabayad ng kontrakto. Jiggy, handa naman daw si Congressman Panaligan na ipaliwanag ang kanyang panig kay Senator Lacson at sa publiko patungkol sa issue. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Oriental Mindoro. Susunod, VP Sara Duterte pumalag sa payag ng palasyo na palpak siyang kalihim ng DepEd.
At kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte muling humirit ng pansamantalang paglaya sa ICC. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pahayag na Malacanang napalpak ang pagiging DepEd Secretary niya noon. Nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano ang sagot ng bise tungkol dito? Jiggy, bago ko sagutin yan, banggitin ko lang na unang nagpahayag si VP Sara na napag-iiwanan na ang Pilipinas pagdating sa sistema ng edukasyon kumpara sa ibang bansa. Ito ang sinita ng palasyo at sinabi nga nitong palpak ang pamumuno ng bise sa DepEd. Sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Pero buwelta ni VP Sara, sinubukan pangaraw siyang pigilan ng mismong Pangulo nang magbitiw siya sa pwesto. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. May revelasyon pa ang bise. June 19, 2024, kinausap daw niya si Pangulong Marcos na magbitiw na siya bilang DepEd Secretary. Pero bago ra siya umalis ng palasyo, may napansin siya sa Pangulo. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Hindi direktang sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag na yan ni VP Sara, pero sinabi niyang walang katotohanan ang mga kwento ng bise. Pasaring pa ni Castro, si PBBM ay hindi tulad ng iba na tanghali na gumising kaya laging napupuyat ang mga taga-media para mag-cover. Hindi rin daw ito tulad ng iba na 4:53 PM dumating sa venue kahit 4 PM ang SONA. Jiggy, ayon pa sa palasyo, propaganda lang ang mga sinasabi ni Bise para siraan ang Pangulo at pababain sa pwesto para siya ang maging Pangulo. Wala pang bagong pahayag si VP Sara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo mula sa Davao City. Muling hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantala siyang palayain ng ICC. Git ng kampo ni Duterte, hindi naman siya tatakas at hindi rin siya banta sa mga testigo. May isang bansa rin daw na handang kumupkop sa kanya at payag sa mga kondisyong ilalatag ng ICC. Dati nang humiling ng interim release si Duterte noong Hunyo pero binawi nila ito para plansyahin daw ang ilang dokumento. Nakakulong si dating Pangulong Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa madugong war on drugs. Sa susunod na buwan na ang kanyang confirmation hearing. Susunod, ilang congressman bumuelta kay VP Sara sa isyu ng flood control projects. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pumalag ang ilang kongresista sa hirit ni Vice President Sara Duterte na tauhan lang din ng mga kongresista ang mga kontraktor ng mga flood control project. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang sabi ng mga congressman dito?
Gigi, hinamon nga ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano itong mga nag-aakusa gaya ni Vice President Sara Duterte na pangalanan na itong mga kongresistang nila'y mga sangkot umano sa mga maanumalyang flood control projects na dadamay daw kasi ang buong Kamara sa mga ganitong aligasyon. Ayon naman kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, maaari po nilang imbitahan sa kanilang magiging mga pagdinig itong si VP Sara. Pakinggan natin itong mga pahayag nila Congressman Ridon at Valeriano. Well, if she has information on these particular projects at sino yung mga sangkot, she's free to attend the House Infracom if related to the flood control projects, infrastructure projects. Kasi mabigat ho na akusasyon yun na pinagpaparti-partihan po yung pondo ng bayan, di ba? Siguro dapat niya sagutin saan napunta yung confidential fund, di ba kung bakit masama ang performance o malami ang performance ng DepEd during her time. Wag niya nang idamay yung buong Kongreso para pagtakpan po yung ganong mga kapalpakan niya. At Marian, may plano ba ang Kamara na imbestigahan ng mga sinasabing mga anomalya sa flood control projects? Tama ka nga dyan, Gigi, inaprubahan na nga rito sa Kamara yung resolusyon na layong magbuo ng tong tinatawag na Infracom. Bubuuin ito ng mga House Committees on Good Government and Public Accountability, ng Public Accounts at ng Public Works and Highways. At ayon nga mismo kaya Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon magiging patas itong kanilang investigasyon. At doon sa mga nagsasabi na may conflict of interest daw itong kanilang magiging pagdinig, giit nga ni Ridon, meron daw silang oversight function na layon nga po nilang dapat po nilang gampanan. At Gigi, inaasahan nga sa mga susunod na linggo ay gugulong na itong investigasyon ng Infracom. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Ginugunita ngayong araw ang ika-42 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. Nag-alay ng bulaklak sa NAIA Terminal 1 ang ilang grupo bilang pag-alaala sa kanyang kabayanihan. Pinangunahan niya ni Senator Bam Aquino. Pinaslang si Aquino sa tarmac ng Paliparan noong 1983. Nagdaos din ang misa ang pamilya Aquino sa puntod ng dating senador. Samantala, nagpahayag din ng pakikisa sa Ninoy Aquino Day si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mensahe. Sinabi ng Pangulo na pinapaalala ng pagdiriwang na ito ang isang kabanata ng kasaysayan na bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Isa rin daw itong paanyaya na mamahala na may konsensya at malawak na pananaw sa kinabukasan. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.